Tumayo po tayo. Babasahin natin muli ang ating text. Tayo ay nasa pangalawang sermon na. Second sermon sa usapin ng kapatawaran. Deacon Marlon preached last Lord's Day sa Vesper Worship. Ang unang pangangaral, ito ang pangalawa. At magkakaroon ito ng pangatlo at pang-apat sa buong buwan ng Marso. We'll be reading Genesis 50 verses 15 until 21. This is the word of the Lord. When Joseph's brother saw that their father was dead, they said, "It may be that Joseph will hate us and pay us back for all the evil that we did to him." So they sent a message to Joseph saying, "Your father gave this command before he died. Say to Joseph, please forgive the transgressions of your brothers and their sin, because they did evil to you. And now, please forgive the transgression of the servants of God, of your father." Joseph wept when they spoke to him. His brothers also came and fell down before him and said, "Behold, we are your servants." But Joseph said to them, "Do not fear, for am I in the place of God? As for you, you meant it evil against me, but God meant it for good, to bring about that many people should be kept alive as they are today. So do not fear. I will provide for you and your little ones." Thus, Joseph comforted them and spoke kindly to them. This is the precious word of the Lord. Makaupo na po tayo. Yung text natin, Genesis chapter 50, 15 to 21, ay concluding segment ng kwento tungkol sa buhay ni Jose. Ang kwento ng buhay ni Jose ay nagmumula yan sa chapter 37 hanggang dito sa dulo ng Genesis, Genesis chapter 50. At nangyari yung mga nasa talata natin pagkatapos mamatay nung tatay nila na si Jacob. This serves as a reflection tungkol sa divine providence at ganun din sa usapin ng reconciliation. At itong mga tema na to ay totoong-totoo sa buhay ni Jose. Dahil nagkaroon siya ng isang klase ng buhay na siya'y pinagtaksilan, he was betrayed, and then he was exalted dito sa lugar ng Ehipto. Pinapakita nito at binibigyang diin nito yung buhay ni Jose bilang isang imahe ng Panginoong Hesukristo na nagpapatawad at siya ring nagbibigay sa kanyang mga kaaway. At dito mismo sa passage natin, 15 to 21, ito yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Namatay na yung kanilang tatay, ang iniisip ng mga kapatid niya, gagantihan niya sila. Mataas na si Jose. Siya yung kanang kamay ng pinakamataas sa Ehipto. He was the right-hand man of the Pharaoh. At dahil namatay yung tatay nila, akala niya, siguro panahon na para paghigantihan niya kami. Hindi nila iniisip na pinatawad na sila ng kapatid nila. Ang iniisip nila ay pinapakitunguhan lang sila ng maganda dahil sa tatay nila. Ngayon, namatay na yung tatay. Ano pang pipigil sa kapatid namin na gantihan kami doon sa mga ginawa naming mga kasalanan sa kanya? This reveals yung guilt na meron yung mga kapatid ni Jose. Verse 15. At itong mga kapatid na to ay nagpadala ng mensahe kay Jose na galing daw sa tatay nila na si Jacob. Kaya may question dito totoo bang merong letter? Meron ba talagang pinasabi yung tatay nila kay Jose? Totoo ba yung verse 15 saka verse 16? Are those genuine or are those fabricated?
Hindi natin alam. Alam nyo, may nagtatalo-talo dyan. Sinasabi ng iba, ang maraming mga Hudyo rin ay naniniwala na hindi totoo yun. Gawa-gawa lang ng mga kapatid para hindi sila paghigantihan ng kanilang kapatid. Binibigyan nila ng diin yung pagiging deceptive ng mga kapatid niya. Dahil ginawa na nila dati yan. Niloko na nila yung tatay nila dati. Nagsinungaling na sila dati. Pwedeng yung ginagawa nila ngayon ay pagsisinungaling din. At meron din yung strategic appeal sa Diyos. Sinabi, patawarin mo ang lingkod ng Diyos. Mga lingkod ng iyong Diyos. Pero may mga nagsasabi rin na totoo. Na nagbigay si Jacob ng last will para patawarin sila ni Jose. Sabi sa Genesis 49 verse 6, likely alam na ni Jacob yung nangyari. Kasi doon sa 49:6 binanggit doon na betrayer itong mga anak niya, sila ay mga bayolente, sila ay nagtaksil sa sarili nilang dugo. Pwede na totoong alam ni Jacob yung nangyari sa mga anak niya. At isa pang argumento na totoo yung verse 15 at 16 ay wala tayong narinig na rebuke or denial from Joseph. Tinanggap niya ng buo kung ano yung sinabi doon sa verse 15 at 16. So I don't know what your position dyan, pero yan yung nangyari. At etong mga kapatid ni Jose, pagkatapos nilang sabihin yung huling salita ng kanilang tatay tungkol sa relasyon nila, they physically bowed before Joseph. Nagpatira pa talaga sila sa harapan ni Jose. Fino-fulfill nito yung panaginip ni Jose nung bata pa siya. Chapter 50, verse 18. Sila'y nagpatira pa sa harapan ng kanilang bunso na kapatid. At anong tugon ni Jose sa lahat ng to? Ang tugon niya ay reassurance. Ang unang sinabi niya, nasa pwesto ba ako ng Diyos para parusahan kayo? Nasa kamay ko ba ang hustisya para gantihan kayo sa mga ginawa niyong karumal-dumal sa akin? Yan ang unang sinabi ni Jose. Hindi ako Diyos. At ang pangalawang sinabi ni Jose, ang mas nakakagulat. Dahil sinabi niya, ang intensyon nyo sa kasamaan na ginawa nyo sa akin ay totoong masama, pero ang intensyon ng Diyos ay mabuti. He affirmed, masama talaga yung ginawa nila sa kanya. Hindi niya in-excuse. Hindi niya sinabi, ay, nagawa nyo lang yan siguro kasi, baka may mga reasons kayo. Kaya nyo yan nagawa. Hindi, sabi niya, masama yung ginawa nyo sa akin. It's evil. But God meant it for good. At pagkatapos niyang sabihin yun, nireassure niya, pakikitunguhan ko kayo ng maganda, poprovidean ko kayo ng mga pangangailangan, hindi lang kayo, pero maging mga anak nyo. At napansin nyo yung pinaka-final verse, verse 21, He spoke kindly to them. Pinagsalitaan niya ng may kabutihang loob. And He comforted them. Isipin niyo yun? Sila yung gumawa ng kasalanan. Siya yung ginawa ng kasalanan, tapos siya pa yung nag-comfort. Yung ginawa ng kasalanan, siya yung nag-comfort. Yung ginawa ng kasalanan, siya yung nagsalita ng may kabutihan, nagsalita ng may kagandahang loob. Tinuturo sa atin dito sa teksto natin kung ano ang itsura ng tunay na kapatawaran. Ano ang itsura ng totoong pagpapatawad. And that's what we see here, and that will be our message this afternoon. Na ang kahulugan ng pagpapatawad ay ang hindi paghihiganti sa nagkasala, sa halip pagbibigay sa kanya ng kabutihan. That is forgiveness. At yan yung nakita natin sa buhay ni Jose. Forgiving an offender means not taking revenge. Instead, giving kindness.
Hindi ibinigay yung karapat-dapat na parusa sa kanila at ibinigay yung hindi karapat-dapat na kabutihan sa kanila. Yan yung kapatawaran na meron dito sa talata natin. At ang tutunghayan natin dito sa pangangaral na to, na itong pagpapatawad na to, itong kahulugan ng pagpapatawad na to, ay una, inaanino yung pagpapatawad ni Jesus. Unang-una, inaanino nito yung pagpapatawad ni Jesus. Pero ganun din, pangalawa, minomodelo nito yung pagpapatawad bilang Kristiyano. Ang unang kailangan nating tunghayan, this is the Lord's forgiveness typified. And number 2, this is the Christian forgiveness exemplified. Kaya unang-una, inaanino nito yung pagpapatawad mismo ng Panginoon. Luke chapter 24, verse 27. Nabuhay na muli ang Panginoong Jesus. Nagpakita siya sa 2 alagad doon sa road to Emmaus. At ito yung sabi ni Jesus. And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself, concerning Christ. Alam niyo yung ginawa ni Jesus dito? Kinuha niya yung mga major points ng Old Testament mula kay Moses hanggang sa mga major at minor prophets at in-explain niya, sabi niya, lahat to tungkol to sa akin. Tungkol to kay Jesus. At alam niyo, napakahaba ng kwento ni Jose. Mula chapter 37 to 50 ng Genesis. Hindi malayo na isa ito sa inelaborate ng Panginoong Jesus na tungkol mismo sa Kanya. At si Jose, he typifies the Lord Jesus in many, many ways. Iilan lang ito. Siya ay pinakamamahal ng kanyang ama. Siya ay tinanggihan ng sarili niyang pamilya. Sarili niyang kababayan. Siya ay inakusahan ng mali. Siya ay hindi patas na pinarusahan. Siya ay itinaas pagkatapos ng sunod-sunod na pagdurusa. Totoong nangyari kay Jose. Pero yan din ang buhay ni Jesus. Inaanino ng buhay ni Jose ang mangyayari kay Jesus. At sa text natin, ang tinitipify ni Jose kay Jesus ay kung paanong pinatawad niya yung mga nagkasala sa kanya. Kung paanong nakipagkasundo siya sa mga taong mismong ginawan siya ng kasalanan. At nirestore niya yung relationship niya doon sa mismong gumawa sa kanya ng mga kasalanan. Ginawa ni Jose, yan ang totoo sa Panginoong Hesukristo. So we see there at the cross of Jesus, offenders are not punished, instead, given kindness. Pag inalala natin yung krus ng Panginoong Hesukristo, doon yung mga nagkakasala sa Kanya ay binigyan ng kagandahang loob, imbis na parusahan. You see, the Lord Jesus is the better Joseph. Ang Panginoong Jesus as ang mas magiting na Jose sa usapin ng kapatawaran. Kung namamangha na tayo, kung paanong pinatawad ni Jose yung mga kapatid niya, ang mas kamanghaan natin ay kung paanong pinatawad ni Jesus yung mga nagkasala sa kanya. Dahil inaanino pa lang ito, may mas malaking kapatawaran na pinupunto yung kwento ni Jose. Hindi lang ito kwento ng mga pamilya na nagpatawaran, ito'y pagpapakita ng isang Diyos na nagkatawang tao na pinatawad yung mga nagkasala sa Kanya buong buhay nila. Si Jesus ay nagdusa sa krus sa kasalanan na hindi niya sa Kanya. Para sila ng mga nagkasala sa Kanya ay hindi maparusahan at namatay siya ng isang kamatayan para bigyan yung mga nagkasalang yon ng alin? Buhay
na eternal. Anong klaseng kabutihan yung binigay ni Jesus sa mga nagsisising makasalanan? Anong klaseng kabutihan? Yung pinakamainam na kabutihan. Ang binigay niya ay yung pinakamainam. The kindness that the Lord Jesus gave to repentant sinners are the best of kindness. Imagine that. Ibinigay niya ang pinakamabuting mabuti para sa mga pinakamasama na gumawa sa kanya ng kasalanan. At ito pa yung panalangin ni Jesus sa mga nagpapako sa kanya. Sabi niya, Father, forgive them. Father, forgive them, for they know not what they do. Luke 23, verse 34. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, kailangan nating pag-isipan to. Kung paanong si Jesus ay mas magiting na Jose, alalahanin natin sa kwentong yon, tayo yung mga kapatid ni Jose. Sa kwentong iyon, tayo ang mga kapatid ni Jose. Kung paanong sinubukan nilang patayin at binenta si Jose, si Jesus ay binenta at pinatay sa krus ng Kalbaryo. We are like Joseph's brothers. Kapag na-realize natin gaano kasama itong mga taong to, sarili nilang kapatid, kinainggitan nila. Sarili nilang kapatid, gusto nilang patayin. Sarili nilang kapatid, ginawan nila ng karumal-dumal. Paano nila nagawa yun? Realize this, that is you and me. That's us. Yan ang punto ng kwento. Kaya sana katulad ng mga kapatid ni Jose, itiklop din natin yung tuhod natin at magpatira pa tayo kay Jesus para sa kapatawaran at paghingi ng awa. Yan ang ginawa ng mga kapatid. Nagpatira pa sila, humingi ng awa. Yan din ang panawagan sa atin, hindi ba? Ang panawagan, magsisi, magpatira pa at humingi rin ng awa kay Hesukristo. Hindi katulad ni Jose, pwedeng sabihin ni Jesus, nasa posisyon ako ng Diyos para magparusa. Because that's the argument of Joseph. Argument niya, hindi ako Diyos. Hindi ko kayo pwedeng parusahan. Hindi ako Diyos. Pero alam mo, si Jesus ay Diyos. Nasa lugar siya. Nasa pwesto siya. At siya yung ginawa natin ng karumal-dumal na kasalanan. Pero alam nyo rin, katulad ni Jose, mas handa siyang magpatawad. Kung gaano kahanda si Jose magpatawad, hindi triple, hindi 10 beses, eternal na mas magpagpatawad si Jesus. Eternal na mas maawain siya. Multiply the forgiveness of Joseph ad infinitum. That is the mercy of the Lord Jesus Christ. Totoong kayang-kaya niya tayong parusahan. Pero dahil sa kanyang lubusang awa, sa kanyang karakter, He is merciful, He is forgiving. That's why bilang mga makasalanan, huwag tayong aatras kapag gusto na nating humingi ng kapatawaran. Huwag mong hayaan na umatras ka. Kung meron kang aatrasan, huwag to. Kung meron kang kinatatakutan, huwag to. Dahil ang lahat ng lumapit kay Jesus para sa kapatawaran ay hindi niya tinanggihan. Wala siyang tinatanggihang lumalapit na mga nagsisisi. Sa ating mga kasalanan, minsan natatagpuan natin yung sarili natin. We are very ready to sin. Handang-handa tayong magkasala. But know this, the Lord Jesus is much readier
to welcome you back. Mas handa siya na magpatawad, mas handa siya sa kanyang awa, mas handa siya sa kanyang grasya. At kung hindi ka pa mananampalataya, bisita, mga bata, walang naging Kristiyano nang hindi humingi ng tawad kay Kristo. Hindi ka pwedeng maging mananampalataya nang hindi ka dumaan dito. Lahat ng tunay na Kristiyano ay dumaan sa paghingi ng tawad, paghingi ng awa sa Panginoong Hesukristo. Yung ginawa ng mga kapatid, lahat ng tunay na believers ay dumaan dyan. Hindi ka pwedeng maging Kristiyano nang hindi ka nagrepent. Hindi ka pwedeng maging Kristiyano nang hindi mo nakita yung sarili mo na nangangailangan ng kapatawaran. At sana ikaw, bisita, hindi pa mananampalataya, ikaw na kabataan, gawin mo ito ngayon. Lumapit ka sa Kanya at makikita mong tugon niya ay higit sa tugon ni Jose. Pangalawa, hindi lang ito inaanino yung kapatawaran ni Kristo, minomodelo rin ito yung pagpapatawad bilang Kristiyano. Alam nyo, sa usapin ng hermeneutics, doon sa interpretation ng Old Testament, dapat palagi kapag nagbabasa tayo ng lumang tipan, kailangan padadaanin muna natin yan sa bagong tipan. Ibig sabihin, padadaanin muna natin kay Hesukristo. Kasi pwede tayo magkamali ng aplikasyon sa mga lumang tipan kung pinadiretso agad natin sa atin. Pwede tayong maging moralistiko. Iniisip natin na ganito kaagad ang aplikasyon sa akin yung lumang tipan. That can be moralism outside of Jesus Christ. O kaya naman, pwede yung maging legalismo outside of the Lord Jesus Christ. Kaya ang bagong tipan ay kailangan kapag nagbibigay tayo ng interpretasyon sa lumang tipan, we should bring it first to the Lord Jesus Christ, and then we can apply that to ourselves para magkaroon tayo dito ng tamang mga aplikasyon. Kaya pag binasa natin yung istorya ni Jose, dapat dumaan muna yan kay Kristo. Ang makita natin, yung istorya ni Jose, istorya ni Kristo yan. At pagkatapos nun, saka natin to i-apply sa sarili natin sa usapin ng kapatawaran. Yan ang sinabi sa Colossians 3:13. Ito yung magiging pangangaral naman ni PJ next Lord's Day. Papansinin ninyo, bear with one another, and if anyone has a complaint against another, forgiving each other, as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. Ano yung standard ng forgiveness sa Colossians 3? Katulad ng pagpapatawad ng Panginoon. Hindi ni Jose. Magpatawad kayo katulad ng pagpapatawad ni Jose. Ang motive ay yung pagpapatawad ni Jesus. Dumaan muna sa bagong tipan, saka inilapat sa mga mananampalataya. Yung pinangaral ni Deacon Marlin last Lord's Day sa afternoon, Ephesians 4:32. Saktong-sakto to dito sa Genesis. Pakinggan nyo. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Nakita niyo yun? Sinabi, maging mabait kayo, maging mapagpatawad kayo. Yung kabutihan dun ay sa kanila na nagkasala. Nagkasala sa'yo, gagawin mo ng kabutihan. Saan mo makikita yan? Kay Jose, sabi kay Jesus. Sa teksto. So dumaan muna ang ito para makita natin yung istorya ni Jose ay istorya ni Jesus, at sa pamamagitan nun makikita natin, ganito pala yung uri ng pagpapatawad na meron ang mga mananampalataya. Kaya kapag silang mga nakagawa ng kasalanan, tinrato sila ng may kagandahang loob, imbis na paghigantihan, diyan natin makikita yung totoong Kristiyanong kapatawaran. When you see a person na imbis na parusahan, tinrato pa ng may kabutihan, yan ang Kristiyanong kapatawaran. Bakit? Yan ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Ang Christian forgiveness na pinatutungkulan natin dito ay yung personal, Ito yung relational. Hindi ko ibig sabihin dito ay ecclesiastical forgiveness. Hindi ito yung usapin ng
ang iglesia ay nagsasabi na ikaw ay pinatawad na ng Diyos, that is ecclesiastical. Ayan yung pagtanggap sa membership, ayan yung pag-restore sa discipline, ayan na yung mga judicial at ecclesiastical na judgment ng local church. Pero dito, ang pinag-uusapan, relational. Hindi ito yon. Labas dito yon. Ito ay tungkol sa relasyon ng kapwa na tao, kapwa mananampalataya. Hindi ito yung sinasabi na heaven binding forgiveness. Hindi sinasabi, pag pinatawad kita, pinatawad ka na ng Diyos. Hindi ganoon yon. Ito ay papagitan ng tao sa tao. Yan ang nakikita natin sa Genesis. At alam nyo, sa bagong tipan, napakaraming halimbawa ng kapatawaran. Mula sa kwento ni Jesus, hanggang sa isang diakono sa Book of Acts, hanggang sa isang Panginoon at isang alipin sa Book of Philemon. Alala niyo yung kwento ng Panginoong Jesus sa prodigal son. Masamang anak yun. Kinuha niya na agad yung kayamanan ng tatay niya, buhay pa. May senso, parang gusto mo mamatay na yung tatay mo para makuha mo yung mana. Tapos umalis. Anong ginawa sa kanya? Nung bumalik siya, tinrato siya ng may kabutihan. Niyakap siya. Nung bumalik siya, hindi sinabi nung tatay, bumalik ka pa. Hindi. Tinanggap siya. Sa Acts chapter 7, si Stephen, pinagbababato siya, pinipersecute siya. Alam niyo kung ano yung ginawa ni Stephen? Falling to his knees, he cried out with a loud voice, Lord, do not hold this sin against them. Pinanalangin ni Esteban yung mga nagpe-persecute sa kanya. Alam niyo kung sinong ginaya niya? Si Jesus. Si Jesus. Sa Philemon, si Apostol Pablo, may isang alipin, ang pangalan si Onesimus. At itong si Onesimus, malamang pinagnakawan niya yung master niya, si Philemon. At isa siyang runaway slave. Pero nung naging mananampalataya, itong si Onesimus, anong sabi ni Pablo? Patawarin mo siya. Kung meron man siyang mga nagawang masama sa iyo, ako nang magbabayad. Pero sana itanggapin mo siya, Philemon. Tratuhin mo siya na parang isang kapatid. Siya na isang mananampalataya. Ang bagong tipan ay punong-puno ng Kristiyanong kapatawaran at pagpapanumbalik ng relasyon. At ito ang pinagkaiba natin sa sanlibutan. Ano ang hugis ng ating kapatawaran? What must be the shape of our forgiveness? Alam nyo, sa sanlibutan, ganito ang kalakaran, ganito ang prinsipyo. Gawan mo ako ng mabuti, gagawan kita ng mabuti. Gawan mo ako ng masama, gagawan kita ng masama. Yan ang kalakaran ng sanlibutan. May pagbabanta pa. Mabait ako sa mabait, pero hindi mo ko kilalang magalit. Aba, babanta pa, no? Pero yan ang standard ng mundo. Matthew 5:46-47. Sabi mismo ni Jesus, if you love those who love you, what reward do you have? Even Gentiles do that. Alam mo yung basic na sinasabi ni Jesus? Makamundong prinsipyo yan. Yung mundo nga ay mabait sa kanila eh. Pagano, pagan, hindi Christian principle. Yung mabait sa mabait, masama sa masama. Hindi daw Christian principle yon. Ano ang Christian principle? Anong standard? Si Christ. Anong sabi ni Christ? Matthew 5:43-44, love your enemies. Do good to them that hate you. Pray for them that persecute you. Wow. Ano yun? Si Kristo ang batayan? Ha? Mamahalin ko, galit nga sa akin eh.
Mamahalin mo yung galit sa'yo. Gagawin mo ng mabuti yung gusto kang gawa ng masama. Tapos ipagpe-pray mo pa yung gusto kang patumbahin, i-persecute ka. Anong klase yan? Yan ay klaseng Kristo. Yan ay makakristo. Yan ay makakrus. At anong itsura ng kapatawaran? Kasi ang mundo ay may kapatawaran din. Nabanggit din ito ni Deacon Marlon. I'm thankful. Pero alam nyo, ang kapatawaran sa sanlibutan, sa mundo, ay isang kapatawaran na hindi na nagve-vengeance. Okay, sabihin lang, hindi kita gagantihan, pero hindi rin kita gagawa ng mabuti. Yan ang worldly forgiveness. Wala akong gagawin na masama sa'yo. Pero, I will not give you kindness. Titigil na ako sa paggawa ng kabutihan sa'yo. Yan ang makamundo. Yung lack of restoration, withholding of kindness. Hindi kita bibigyan ng masama, pero hindi rin kita bibigyan ng mabuti. Pero alam nyo, yan din ay isang uri ng paghihigante. Ang hindi pagbibigay kabutihan ay paghihigante rin. Hindi nga siya positive vengeance, pero isa siyang negative vengeance. Isa siyang wini-withhold yung kabutihan na pwedeng ibigay. Paghihiganti pa rin yun. It is still vengeance. Pinaparusahan mo pa rin. Paparusahan kita sa pamamagitan ng hindi pagpansin sa'yo. Paparusahan kita sa pamamagitan ng hindi pakikipag-ayos sa'yo. Paparusahan kita sa pamamagitan ng hindi pagbibigay sa'yo ng kabutihan. It is still punishment. Kabaliktaran yan sa Kristiyanong kapatawaran. Kung saan, anong ginawa ni Jose? Na tinitipify yung ginawa ni Jesus, ibinigay pa yung pinakamabuti. Pinakamabuti ang binigay. Hindi sinabi ng Diyos, hindi ka na impyerno, pero hindi ka rin langit. Hindi ganun. Buong-buo. Buong-buong langit ang ibinigay. Buong-buong reconciliation sa harapan ng Panginoon. Buong-buong yakap ng Ama. Buong-buong komunyon sa Panginoong Jesucristo, pagtahan pa mismo ng banal na Espiritu. Trinidad na restorasyon. Kaya ang standard ni Joseph sa kanyang forgiveness dito ay hindi mo makikita kahit saan sa nakapaligid sa kanya. Hindi niya to natutunan sa Ehipto. Hindi niya to natutunan sa pagano. Natutunan niya to kay Yahweh. Natutunan niya to dun sa covenant God na meron sila. Ang standard ni Jose ay hindi ang sanlibutan, kung hindi ang Diyos na nasa taas niya. Kaya ang patakaran natin ay dapat maging si Kristo Jesus. Kristiyano, magpatawad ka katulad ng pagpapatawad sa iyo ng Diyos. Forgive your offenders, just as God had forgiven your offenses. At special ito, kasi yung pinatawad niya at nagkasala sa kanya, kapatid niya. Brethren niya. Literal na kapatid niya. Sino ang nagkasala kay Jose? Sino ang pinatawad ni Jesus? Mga kapatid. Ito ay mga kapatid. Ang mga Kristiyano ay magkakasala sa isa't isa. Gusto man nila o hindi. Nagkakasala tayo. Hindi lang sa mga taong ayaw natin, kung hindi maging sa mga taong pinakamamahal natin. Sino yung mga nagkakasala sa isa't isa? Sila pa na pinakamalalapit sa isa't isa. Kaya ito ay applicable sa atin, sa ating iglesia, lalo na tayo ay dumarami. Meron tayong 68 miyembro. Marami yun sa harapan natin.
Sa harap ng iba, siguro hindi, pero sa atin, marami na yun. Ilang beses ka nang nagkasala sa iyong Kristiyanong kapatid. At ilang beses na rin nagkasala yung mga Kristiyano mong kapatid sa iyo. Ilang beses ka nang nagkasala sa akin. At ilang beses na akong nagkasala sa iyo. Hindi na mabilang. Napakaraming beses na. At itong tanong, ilang beses tayo dapat magpatawad? Siguro may mas magandang tanong, paano tayo dapat magpatawad? Kung paano tayo pinatawad ni Kristo. That's how. Yun ang basehan, si Kristo. Gusto mo malaman kung gaano karami kang beses magpatawad? Si Kristo basehan. Ilang beses ba siya nagpatawad? Paano ka magpapatawad? Tignan mo ulit si Kristo. Paano siya nagpatawad? Kaya sa atin bilang mga mananampalataya, wag rin nating hikayatin yung isa't isa towards resentment. Wag mo i-encourage yung kapwa mo Kristiyano na magalit sa kapwa Kristiyano. Wag mo i-encourage yung bitterness. Wag mong hikayatin yung iba. Tara, magalit tayo sa kanila. Tara, wag mo silang patawarin. Tara, wag kayong magkasundo. Yan ay dapat na hindi mangyari. Ang unang-unang dapat nating gawin kapag may nakikita tayo na kailangang magpatawaran, nag-usap na ba kayo? Kausapin mo na. Manalangin ka at kausapin mo. Yan ang unang-unang dapat lumabas sa atin. Hindi pagkakampihan. Hindi, ikaw to. Ikaw tama, sila mali. Hindi, mali talaga sila. Hindi. Mananampalataya. Ito ang patakaran natin, si Jesucristo. Hindi mo maririnig si Kristo at ang banal na Espiritu na sinasabi sa atin yan. Kung may dadalin ka ng banal na Espiritu, doon sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. At ang isa pa na pwede nating mapansin dito at dapat nating ma-apply is that we should forgive hindi lang yung excusable sins. Ang dapat handa tayo magpatawad ay maging dun sa willful sins. Doon sa inexcusable. Alam nyo, napakadali magpatawad kung may rason. Kung ba't sila nakagawa ng kasalanan at mali. At minsan, kapag humihingi ka ng tawad, o kaya humihingi sa'yo ng tawad, pwede mo pang isipin, hindi, baka nagawa mo lang yan kasi ganito, kasi ganyan, kasi ganyan. Binibigyan mo ng rason para gumaan. Para meron kang dahilan para patawarin. Paano kung wala? Kung ikaw humihingi ng kapatawaran, do not give any excuses. Kasi ganito, kasi ganyan, kasi ganyan. Hindi. Patawarin mo ako, sinadya ko to. Patawarin mo ko sa sinasadya kong kasalanan. At sa mga nagpapatawad, ganun din. Patawarin mo sila sa sinasadya nilang kasalanan. Huwag nating takpan-takpan kasi pinabababaw niyan yung kasalanan. Alam mo, yan ang nangyari kay Joseph. Anong tawag niya sa kasalanan ng mga kapatid niya? Evil. Hindi niya pinababaw. Sabi niya, masama talaga ginawa niyo sa akin, pero gagantihan ko kayo ng kabutihan. Hindi siya nag-excuse. Hindi niya in-excuse yung mga kapatid niya. Sinabi niya, really? Binenta niyo ako, gusto niyo akong patayin, masama yun, nagbago ang buhay ko dahil sa mga ginawa niyo sa akin, hindi ko nakasama ang pamilya ko, buong buhay ko, pero pinapatawad ko kayo. Yan ang ginawa ni Jose na uri ng kapatawaran. Kaya totoo yung sabi ni C.S. Lewis, sabi niya, to be a Christian means to forgive the inexcusable. Because God has forgiven the inexcusable in you.
ang kasalanan natin sa Diyos ay hindi palaging hindi sinasadya. Mapakarami nating kasalanan na puro sadya. We have sinned against God in the light. Alam nating kasalanan, ginawa pa rin natin. Pero ang Diyos, pinatawad pa rin tayo sa mga sinasadya nating kasalanan. Alam ko sinadya mo yan, pero yayakapin pa rin kita. Alam ko sinadya mo yan, pero papatawarin kita. Alam ko sinadya mo mong magkasala, pero sasadyain ko rin na gawan ka ng kabutihan. Ang karapat-dapat sa mga sinadyang kasalanan ay sinasadyang kapatawaran at kabutihan. Dahil yan ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo hindi pagpapatawad ng mga hindi sinasadya. Ang ebanghelyo ay pagpapatawad ng mga kasalanang sinadya laban sa Diyos. They want to see real Christian forgiveness. There it is. Si Dirk Willems ay isang Anabaptist. At itong Anabaptist na ito ay pinersecute. Actually, kinulong siya dahil sa kanyang pananampalataya. At nung kinulong siya sa isang kastilyo, panahon niyon ng tagniebe. It's a winter season. At nakatakas siya doon sa mismong pinagkulungan niya. At habang tumakas siya sa isang frozen lake. Hinahabol siya ng gwardya, ng prison guard. At nung hinahabol siya ng prison guard, nabasag yung yelo na kinatatayuan ng gwardya at nalulunod na siya sa ilalim ng tubig. Merong dalawang pwedeng gawin si Dirk Willems. Pwede niyang gawin, iwanan ko na to, ito naman yung huli sa akin. O pwede niyang balikan at tulungan. At ang ginawa niya, dahil sa kanyang pananampalataya, binalikan niya yung gwardya. Tinulungan niya. Yung gwardyang nagkulong sa kanya. Yung gwardyang humuli sa kanya. Tinulungan niya. At pagkatapos nun, kahit na gusto siyang palayain ng gwardya, inutusan sila nung higher authority na hulihin si Dirk Willems. At he was tried and he was burned at the stake. Siya'y sinunog noong May 16, 1569. Alam nyo, kung iniwan siya ni Dirk, hindi niya naman ginawa ng masama yung taong yon. Hindi niya ginantihan, pero hindi niya rin ginawa ng masama yung taong yon. Pero mas pinili niya na gawa ng kabutihan yung gumawa sa kanya ng masama. Nag-a-agree ka man o hindi sa mga actions ni Dirk Willems, ito ay isang action na maprinsipyo ayon sa Kristiyanong pananalig. Ang kapatawaran na tinanggap niya ay ang kapatawaran na ibinigay niya. Kaya sana, Kristiyano, hayaan mo na ang kapatawaran mo ay maging ayon sa hugis ng krus at hindi hugis ng mundo. Let the shape of your forgiveness not be in the shape of the world, but in the shape of the cross. Bilang pagtatapos, ginawan ka lang ba ng Diyos nung gumagawa ng kanang kabutihan? O ginawan ka ba ng Diyos ng kabutihan sa kabila ng iyong kasamaan? Pinatawad ba ng Diyos ang iilan lang sa kasalanan mo? O pinatawad ba ng Diyos ang kumpleto mong mga kasalanan? Pinatawad ba ng Diyos yung mga hindi mo lang sinasadyang kasalanan? O pinatawad ba ng Diyos ang lahat maging sinasadya mong kasalanan? Galit pa ba ang Diyos sa iyo at bitter pa ba siya sa iyo pagkatapos kanyang patawarin? Tinatrato ka ba niya bilang pinakamamahal o tinatrato ka niya bilang isang anonymous person na lang? You see, ito ang mga tanong na masasagot ng Ebanghelyo at ganyan tayo dapat magpatawad. Tignan mo
Siya na mas magiting na Jose, tignan mo ang Panginoong Hesus at maligtas ka. Tignan mo ang Panginoong Hesus at sa Kanya ka matuto ng hugis ng kapatawaran. Manalangin tayo. Diyos naming dakila, pinupuri ka namin at sinasamba. Patawarin niyo kami sa hindi namin pagpapatawad. At hubugin mo kami ayon sa iyong pagpapatawad. Matagpuan mo kami, O Diyos, na kahit kunti-kunti ng aming pagpapatawad ay hinihubog sa hugis ni Hesukristo. Huwag mo kami hayaan, O Diyos, sa bitterness and resentment. Rather, give us a Christ-like forgiveness. Kailangan namin ng tulong mo, aming Diyos, sa pangalan ng nagpatawad sa amin, si Jesus. Amen.